everybody, magandang araw o magandang gabi sa lahat. Anumang oras kayo nanonood sa akin, welcome sa aking YouTube channel, Tutorial para sa basic sewing tutorial. Ito ang aking pinakaunang video sa pagpakilala ng aking YouTube channel. Ang laman nitong aking YouTube channel ay tungkol sa pananahi, basic sewing tutorial. By the way, I am from Mandawi City, Cebu, Visayas, Philippines. So I am purely Bisaya, Bisdak ni, Bisayang dako. Ipinalam ko sa inyo sa ang lugar galing ako dahil sa pagtuturo ko sa inyo ay kahit Bisaya, magtatagalog ako para mas marami ang makaintindi. Kaya kung may mga mali o di kaya magkabulol-bulo ako sa aking pananalita, sana mapagpasensyahan niya ako. Bisaya kasi. Ngayon, magpatuloy na ako. Magtuturo ako ng pinaka-basic na uri sa pananahi na napakadali lang maintindihan. At magsisimula tayo sa pinakasimula para madaling matuto, pati ang sino man na kahit minsan hindi pa nakakahawak ng makina sa pananahi, ay marunong gumagamit ng makina sa pananahi at yung kunti lang ang kaalaman tungkol sa paggamit nito. Kasama ng aking video ngayon, pinapakita ko sa inyo itong makina sa pananahi na nandito ngayon sa aking harapan. Ito ay ordinary na makina dahil ito ay dipadyak lang. Paikutin o patatakbuhin gamit ang paa. Ang iba naman tawag nito ay mano-mano o manual na makina. Pwede naman rin itong gawing di kuryente. Paikutin o patatakbuhin gamit ang electric motor. Pero hindi pa tayo muna magti-pick up sa ngayon. Gagawin ko pa yan ng video at ipapakita ko sa inyo sa iba pang mga araw. At itong makina na to ang gagamitin ko sa pagtuturo sa inyo sa pagtatahi. Kaya kung gusto mo matuto sa pagtatahi, itong uri ng makina na to, ang dapat niyong bilhin dahil itong makina na to ay makina na pangmasa sapagkat affordable lang talaga ang presyo at matibay pa naman ito. Pwede ito pang bahay, pwede rin pang negosyo. Magtuturo din ako sa inyo ng pamamaraan paano magpapatako ng negosyo sa pananahi. May 5 taon akong experience sa pagtatahi sa iba't ibang patahian nang ako'y tumatanggap ng sahod sa mga may-ari ng patahian. At may 23 taon akong experience sa pagtatahi sa sarili kong patahi na ang nagmamanage at ako na ang nagsasahod ng mga mananahi. Sa ganun katagal, marami na akong natutunan na pwede kong ibahagi o tuturo sa inyo. Sa totoo lang, 7 taon na akong tumitigil sa pagtatahi. Pakiramdam ko, parang pagod na ako at nagsasawa na ako sa aking trabaho. Iba dahil ang tagal ko na ng trabaho na ito. Kaya pakiramdam ko, pagod na ako. Sa ngayon, nag-iiba naman ako ng hanap buhay. Matagal ko nang pinapangarap noon na kung tumitigil na ako sa pagtatahi, ang gagawin ko ay magtuturo ako ng pananahi. Ito na ngayon, pero online lang through YouTube. At ito naman ang uso ngayon, di ba? Ang pagtuturo ng pananahi face to face ay nagawa ko na ito noong January 2020 at natigil ito nang nag-lockdown dahil sa pandemic. Matagal na itong natahimik ang COVID-19. Akala ko patuloy, hindi na ito mawala. Kaya hindi na ako nakabalik sa pagtuturo ng pagtatahi face to face. Karagdagan pa noon, nasisira ang aking mga makina dahil sa baha. Ang aming lugar kasi ay mababahaan tuwing umaapaw ang ilog na lapit sa amin. Kaya binibinta ko na lang iba kong mga makina at nagtira na lang ako ng 3 importanteng makina para kung sakali hindi maiwasan na makabalik ako sa pagtatahi. At dahil kami may nagtitinda, kung may oras akong may paglaan, magtatrabaho ako sa paggawa ng aming bahay. At dahil hindi man ako isang karpintero, nagsisearch ako sa YouTube ng mga gawaing dapat ko malaman sa pagkakarpintero. Halimbawa, paano maghalo ng simento at buhangin, ano ang ratio, paano magkapit ng tiles at marami pa tayong matutunan na tutorial sa YouTube. Hanggang may nadaanan akong video tutorial about sewing. Nainggan niyo ako manonood ng maraming mga video tungkol sa pananahi. Unti-unting pumasok sa aking isip na ako din gusto ko rin magtuturo ng pananahi sa YouTube. At ito naman ang tagal ko ng pinapangarap na magtuturo ng pananahi. Sa dami-daming video tutorial tungkol sa pananahi na aking napanood sa YouTube, wala akong nakita na video na nagtuturo as easy as my way. Kaya lalong na-inspire ako sa pagtuturo sa aking paraan. Tuturuan ko kayo paano gamitin ang makina sa pananahi. At siyempre itong uri ng makina na to, ipadyak, mano-mano na makina. Kung magsimula na tayong magtahi, uunahin yung madali lang at madalas magamit ng ating family member. Kaya kung gusto mo tuto sa pagtatahi,
sundan yung aking mga video sa basic sewing tutorial. At ang ituro ko sa inyo, yan ay yung basic sewing. Ano tong basic sewing tutorial na sinabi ko? Ito ang pagtuturo ng mga tatahiin na kadalasan magamit natin at sa mga kabataan. Halimbawa, shorts, pants, pajama, palda, pulo, blouse at marami pa. Mga tatahiing magagamit sa ating bahay. Halimbawa, kurtina, bedsheets, pillowcase, mga madali lang matutunan tatahiin, school uniforms at marami pa. Pero bago pa tayo tuluyang magsisimula sa pagtatahi, urong tayo ng konti. Dito tayo magsisimula sa ismo. Ano ba itong ismo? Ito nang sinabi kong pinakasimula. Ang ibig sabihin nito ay sewing machine operation and handling. Sa sewing machine operation ay tuturuan ka kung paano gagamitin ang makina sa pananahi bago ka paturuang magtahi. Sa ganitong paraan, madaling matuto pati yung wala pang kalam-alam sa pagtatahi. Kaya kung gusto mo matuto sa pagtatahi, bumili ka ng makina at ulitin ko, itong uri ng makina na to ang bilhin ninyo dahil itong makina na to ang gagamitin ni tutorial sa pagtuturo sa inyo. Itong makina na to ay tuturuan ko kayo paano ayusin kung may sira, may trouble, paano lisin, paano i-maintain, paano i-mantol and dismantle. Itong makina na to ay madaling ayusin, madaling linisin, madaling i-maintain at higit sa lahat, mura ito ikumpara sa iba at malakas at matibay pa naman itong makina na to. Dito naman tayo sa handling. Sa handling ay tuturuan ka kung paano papangatahin ang inyong tinatahi. Pag straight, eksaktong distansya sa tahi, eksaktong hakbang sa tahi, pagpangtupi, pagpangpasada, at marami pa. Halimbawa, ang isang mananahi na kung tingnan, napakapangit tingnan sa kanyang tinatahi, hindi maganda ang kanyang pastada, pangit talaga. At ang isang mananahi naman na kung tingnan, napakaganda tingnan sa kanyang tinatahi, maganda ang kanyang pastada, sabi ni Sayap pa, nindot siyag agi, hapsay, nindot tanawon, maganda talaga. Ang kakayahan mong papagandahin ang iyong tinatahi, ang ibig sabihin yun, maganda ang inyong handling. Nasa kamay lang yan, kaya nga tinatawag na handling. Pagkatapos, magsisimula na tayo sa pagturo paano magsukat, magawa ng pattern, magtaba sa tela o fabric, at pagtahi. Yun na yung basic sewing. Kung magsimula na tayong magtahi, uunahin natin yung madali lang tatahiin para kayo rin ay madali rin matuto. Itong style na to, short, full garter. Abangan nyo, napakadaling gawin ito. Para madali kang matuto, sundan nyo aking video na magsisimula sa unang video pataas. Tuturuan ko din kayo paano mag-repair. Marami na kong inanda na gagawan pa ng video na madalas i-repair. Ikaw ngayong nakapanood ng aking video sa pagpakilala ng aking YouTube channel, pagkakataon mo na ito dahil tayong lahat ay nangailangan ng ganitong skills ang pagtatahi dahil tayong lahat ay may mga damit sinusuot. Napakarami naman ang ating mga damit, hindi lang 10 kundi dusi-dusina. Napakarami pa sa ating lagayan. Meron tayong mga bedsheets, pillowcase, kurtina at ano-ano pa. Kung ikaw ngayon walang permanenteng trabaho o di kaya maliit lang ang iyong sweldo, pwede niyo itong gawing sideline o di kaya main source of income. Magtayo ka ng sarili niyong patahian nang ikaw na ang boss sa sarili mo. Sasabihin ko sa iyo, ang pananahi ay isang stable o permanenteng trabaho. Dahil kung marunong ka magtahi, maraming nangailangan sa inyo. Hindi ka mawawalan ng trabaho. Kung marunong ka na magtahi, huwag magtatrabaho sa iba na magpapasahod ka sa kanila sa may-ari. Kailangan ikaw ang tumatanggap ng customer na ikaw ang magpapabayad sa kanila. Bago ko pa malimutan, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa susunod ko pang mga video. At pakishare naman. Baka kailangan ito ng iba nang makatulong ko sa kanila. Tulungan niyo ako, tulungan ko rin kayo, magtutulungan tayo. Kung may tanong, request and suggestion, sa comment section na lang.
Di ka ba matutuwa mag-isip? Ikaw ang gumagawa sa inyong sinusuot? Sa inyong anak o di kaya apo kung may apo ka na? Di ka ba matutuwa mag-isip na kung may maganda kang bahay o kahit hindi maganda inyong bahay, ang inyong mga kortina, bedsheets, pillowcase at kahit ano-ano pang makikita sa loob ng inyong bahay na gawa sa pananay, ikaw ang may gawa? Meron akong nakilala, isang doktora, dentista. Nang pumunta kami sa kanyang klinik, ang sabi ng kanyang sekretarya, nandun pa sa kanilang bahay, nagtahi pa sa kanilang kortina. Oh, doktora pa yan ha? Kaya, mag-aral ka sa pagtatahi. Matuto ka rin. Ako ang inyong Tutor Al, para sa basic sewing tutorial. Isipin mo, ang pananahi ay hanap buhay, dyan lang sa inyong bahay. Ulitin ko, ang pananahi ay hanap buhay, dyan lang sa inyong bahay. Good luck. Good health. God bless.